Ayon sa pag-aaral ng World Health Organization noong 2018, ang mga Pilipino ay may triple burden sa pagkakasakit. At ito ay dahil sa maling lifestyle na nagiging dahilan ng iba't ibang komplikasyon at sakit. Ang mga pagpili ba natin sa paraan ng pamumuhay ay talagang may pagkakaiba? Ang kalusugan ba ay isang bagay na tsansa lamang o isang pagpili? Ang ating mga pagpili ay maaaring magdagdag o makabawas ng mga taon sa ating buhay. Ang kaaway ay patuloy na gumagawa ng paraan para sirain ang kalusugan ng ating pamilya. Subalit ang Diyos na nagmamahal sa ating pamilya ay nagnanais na tayo'y palakasin. Mga kaibigan, ang ating Diyos na nagmamahal sa ating pamilya, nagbigay ng mga pamantayan para sa kalusugan ng ating pamilya. Hindi niya tayo iiwang walang gabay. Ipinapahayag ng Biblia na nais ng Diyos na ang ating pamilya ay maligtas ng ganap sa pisikal, mental, emotional, at spiritual. Sa katunayan, ang huling araw na mensahe ng Diyos sa aklat ng Apokalipsis ay nagsasabing, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya, sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom at sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng mga bukal ng tubig. Anong ibig sabihin ng luwalhatiin ng Diyos? Paano natin mabibigyan ng kalwalhatian ng Diyos? Sinasagot ni Apostol Pablo ang tanong na ito sa unang Korinto Kapitulo 6, ang talata ay 20. Sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Tayo ay tinatawagan ng Biblia na luwalhatiin ang Diyos sa ating pisikal na katawan. Nabili tayo ng isang halaga. Ang halagang ito ay mahalagang dugo ni Jesus sa Kalbaryo. Sinasabi ng Biblia sa unang Korinto Kapitulo 10, ang talata ay 31. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Niluluwalhati natin ng Diyos o pinapahiya natin siya sa paraan ng pagtrato natin sa ating mga katawan. At kung nabubuhay tayo, alinsunod sa mga batas sa kalusugan na Kanyang ibinibigay. Ang Diyos ay tumatawag ng mga pamilya ng bayan na ganap na nakatalaga sa Kanya. Siya ay tumatawag ng bayan na nakatalaga sa pisikal, mental, at espiritual sa Kanya. Merong ilang mga kasanayan sa pamumuhay na sumisira sa ating mga katawan. Sa katawan ng bawat membro ng ating pamilya. Ipinapakita ng scientific evidence na ang paninigarilyo ay isa sa pumapatay sa tao. Sinabi ni Dr. Linus Pauling, isa sa ilang mga scientificong nanalo ng 2 Nobel Prize, ang bawat sigarilyong iyong hinihitit ay kumukuha ng 14.5 minuto mula
sa iyong buhay. Sa madaling salita, ang paninigarilyo ay mabagal na pagpapakamatay. Kaya kung ang isang tao ay gumagamit ng 30 sigarilyo kada araw, nababawasan nila ang kanilang buhay ng 450 na minuto at higit pa. Para sa ilang researchers sa United Kingdom, ang paninigarilyo ay ang nag-iisang pinakamalaking sanhi ng kanser sa buong mundo. Sa UK, ang paninigarilyo ay pumapatay ng 5 beses na mas maraming tao kaysa sa mga aksidente sa kalsada, overdose, murder, suicide, at HIV. Ang mga naninigarilyo ay may 25% na mas mataas na peligro ng atake sa puso kaysa sa mga di naninigarilyo. Ang nikotina ay nagiging dahilan ng pagliit ng mga ugat. Pinakikitid nito ang daluyan ng dugo sa ating katawan. Kapag lumiit ang mga ugat o arteries, maaaring magkaroon ng blood clots sa mga daluyan ng dugo at humantong sa isang stroke o atake sa puso. Ang second-hand smoke ay naging isa ring tunay na problema. Kung tayo ay may anak sa tahanan, sila ang higit na maaapektuhan. Maaari silang magkaroon ng ubo at sipon. Ipinapahiwatig ng kamakailang pag-aaral na ang mga anak ng mga maninigarilyo ay may mas mataas na peligro sa kanser dahil sa second-hand smoke. Gusto mo bang madungisan ang kapaligiran na nakapalibot sa iyong mga anak ng usok ng tabako? Mga kaibigan, ang ating pamilya ay mahal ng Diyos. Kaya tayo'y kanyang pinapayuhan na itigil ang bisyong ito. Tutulungan ka ng kapangyarihan ng Diyos na huminto. Sa biyaya ng Diyos, maaari kang maging malaya. Maaari mong ipakita ang iyong katawan na isang buhay na sakripisyo. Ayon sa Apokalipsis, Kapitulo 3, ang talata ay 21, ang magtagumpay ay pagkakaluban ko na umupong kasama ko sa aking trono, gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang trono. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, mapagtatagumpayan mo ito, kaibigan. Quitters always win. Ang mga tumitigil ay nakakalaya mula sa di kasiyasiyang epekto ng tabako at dramatikong binabawasan ang kanilang panganib na magkaroon ng sakit sa puso at kanser. Sa biyaya ng Diyos, maaari kang manalo. Maaari mong sabing, hindi na ako alipin ng tabako o anumang iba pang adiksyon. Nais kong maging isang lingkod kay Jesucristo. Nais kong maging isang anak ng hari. At siya'y dumarating sa ating buhay at binibigyan tayo ng kanyang kapangyarihan sa mga gawing ito. Binabanggit ng Biblia sa Roma, Kapitulo 5, ang talata ay 20. Subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway
Ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya. At gaano man kalakas ang tabako, si Jesucristo ay mas malakas. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang nikotina, si Jesucristo ay mas malakas. Si Jesus ay mas malakas kaysa sa pagkaalipin ng mga pisikal na gawi. Kapag iniharap natin ang ating mga katawan sa Kanya, bilang isang buhay na handog, dumarating si Jesus sa ating buhay. Si Jesus ay nagpapagaling noong siya ay lumakad dito sa lupa. Dumating siya sa ating buhay na may parehong kapangyarihan. Ayon sa Mateo Kapitulo 7, ang talata ay 7 at 8, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sinasabi ng Biblia, kung kailangan mo ng kapangyarihan ng Diyos, humingi. Sapagkat ang sinumang humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay makakahanap at sa kanya na kumakatok ay pagbubuksan. Sa talatang ito ay sinalita ni Jesus ang tungkol sa lahat ng kapangyarihang espiritual sa sansinukob. Ipinapangako sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang espiritual. Sa katunayan, sinabi ng Biblia na ililigtas tayo ni Jesus mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Sa Roma Kapitulo 6, ang talata ay 16. Hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili bilang alipin sa pagsunod? Kayo'y mga alipin niya na inyong sinusunod, maging ng kasalanan tungo sa kamatayan, unang pagsunod tungo sa pagiging matuwid? Kailangan natin si Jesucristo. Pinalaya tayo ni Jesus mula sa pagkaalipin ng kaaway. Si Jesus ay nagliligtas at nagbabago. Binibigyan niya tayo ng tagumpay sa paninigarilyo at tagumpay maging sa alkohol. Ano man ang pagpupunyagi na kinakaharap natin, lumuhod at hilingin sa Diyos na tulungan tayo. Maaring ito ay isang tunay na pagpupunyagi, ngunit ililigtas ka ng Panginoon. Ang ilang mga tao ay nahihirapan ng higit pa sa iba. Ngunit ang Diyos ay gumagawa ng mga himala para sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ngayon, merong maraming pagkalito tungkol sa mga epekto ng alkohol o alak sa katawan at isipan. Maaring tingnan ng scientist ang mga maliit na bahagi ng mata. Kaya nilang makita ang maliliit na daluyan ng dugo at matukoy kung gaano karaming inuming alkohol ang nainom ng isang tao. Pinuputol ng pag-inom ng alak ang supply ng oxygen sa utak. Ang mga cell sa utak, kapag hindi na nakakakuha ng sapat na oxygen, maaaring masira. Ang tanong, saan nakikipag-usap sa atin ang banal na Espiritu? Nakikipag-usap ba siya sa pamagitan ng iyong mga daliri? Saan siya nakikipag-usap? Alam natin na ito, siyempre, ay sa pamamagitan ng utak. Ito ngayon ay ginagamit ng demonyo. Ang alcohol ay sumisira sa mga brain cells. Nais ng kaaway na tayo ay
mawalan ng koneksyon sa Diyos. Dahil ang utak lamang ang tanging lugar kung saan maaring makipag-usap ang Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Iyon ang dahilan kung bakit sinasabi ni Solomon sa Kawikaan Kapitulo 20, ang talata ay 1. Ang alak ay manunuya, ang matapang na inumin ay manggugulo, at sino mang naililigaw nito ay hindi matalino. Bakit hindi pinapayagan ang mga piloto na uminom ng 24 hours bago sila bumiyahe? Bakit sinasabihan ng mga medical students na huwag uminom bago kumuha ng kanilang board exams? Dahil naaapektuhan nito sa kanilang pagpapasya o judgment. Marami sa mga sumusubok sa alak ang nagkakaroon ng mga seryosong problema sa pag-inom na nagdudulot ng mga seryosong problema sa pag-aasawa, mga problema sa kanilang trabaho, at maging mga problemang kriminal. Ayon sa Kawikaan, Kapitulo 23, talatang 29 hanggang 33, sinong may pagkaaba, sinong may kalungkutan, sinong may gulo, sinong may karaingan, sino ang may sugat na walang kadahilanan, sino ang may matang may kapulahan, sinong naghihintay sa alak, silang sumusubok ng pinaghalong alak. Huwag kang tumingin sa alak kapag ito ay mapula, kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kopa at maayos na bumababa. Sa huli ay parang ahas itong kumakagat at ulupong na tumutuklaw ang katulad. Ang iyong mga mata ay makakakita ng mga kakatuwang bagay, at ang iyong puso ay magsasabi ng mga mandarayang bagay. Sinabi ng Diyos na ang tanging paraan para harapin ang alak ay ang ganap na talikuran ito. May magsasabing, sandali lang, nakalimutan mo na ba ang kwento kung saan ginawang alak ni Jesus ang tubig sa isang kasal? Ipinapahiwatig ba nito na okay lang uminom? Basahin natin ang kwento. Sa Juan Kapitulo 2, ang talata ay 6 at 7. Doon ay merong 6 na tapayang bato na naglalaman ng bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Ang tubig na nasa malalaking tapayan ay ginawang alak ni Jesus. Subalit, anong uri ito? Sa Biblia, ang salitang wine o alak ay merong 2 kahulugan. Maaari itong mga hulugan ng fermented wine o maaari itong mga hulugan ng purong katas ng ubas na hindi alcohol. Ang tanging paraan na malalaman mo na ito ay ang konteksto ng mga sipi sa Biblia, sinasabi sa Isaias, Kapitulo 65, talatang 8, kung paanong natatagpuan ang bagong alak sa kumpol at kanilang sinasabi, huwag mong sirain sapagkat diyan ay may pagpapala. Ang alak o wine na iyon na tinutukoy ng Biblia ay unfermented wine. Ang fermented wine ay pinatatagal na alak na nagiging dahilan kung bakit nakalalasing.
ang puro sariwang unfermented na juice ng ubas ay nakapagpapalakas. Ano nga bang alak ang ginawa ni Jesus? Tignan ang mga sukat. Ang alak na ginawa niya sa kasal ay marami. Sinasabi ni Juan na sapat na upang punan ang 6 na banga ng tubig hanggang sa labi. At inilarawan ng apostol ang mga tapayan na bawat isa ay merong 20 hanggang 30 galon. Iyon ay nasa pagitan ng 120 at 180 galon ng alak. Kung ito ay nakalalasing na alak, lubusan nitong lalasingin ang lahat ng tao sa kasalan. Naniniwala ba kayong gumawa si Kristo ng alak na nakalalasing? Gumawa ba si Jesus ng fermented wine para malasing ang buong bayan? Tiyak na hindi. Ipinapahiwatig ng Biblia na ang alak na ginawa ni Jesus ay purong sariwang katas ng ubas. Hindi alam ng pinuno ng kapistahan na ginawang wine ni Jesus ang tubig. Nang matikman niya ang katas na ginawa ni Jesus, tinawag niya ang ikakasal. Pansinin kung ano ang itinala ng banal na kasulatan. Sa Juan Kapitulo 2, ang talata ay 10. At sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang naghahain ng mataas na uring alak. Pagkatapos ay ang mababang uring alak kapag ang mga panauhin ay nakainom na. Subalit hanggang ngayon, itinabi mo ang mabuting alak. Hindi gumawa si Jesus ng fermented, nakalalasing at may alkohol na alak para uminom ang mga tao ngayon. Hindi talaga. Sinasabi ng Biblia na ang nilikha niya ay mabuting alak. At ano ang mabuting alak? Isang alak na hindi fermented. Ang ating Panginoon ay lumikha ng alak na napakatamis, napakaganda, na nagbibigay sa kanila ng lakas. Hindi nito sinira ang kanilang utak. Si Jesus ay hindi kailanman lilikha ng isang bagay na magdudulot sa mga tao na mawalan ng kontrol sa kanilang pag-iisip. Ang demonyo ang sumisira sa buhay espiritual ng mga tao. Tinatawagan tayo ng Diyos na panatilihing malinaw ang ating isipan bilang paghahanda sa ikalawang pagparito ni Kristo. Ang isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga aksidente sa sasakyan ay ang alkohol. Walang sino mang sumasakay sa kotse na nag-iisip na sila'y maaring mapatay o matapat sa kalsada. Nalil lang sila ng kaaway. Meron lang isang paraan para maging malaya at para maibigay ang mga katawan natin kay Jesus. Hilingin sa Kanya ang kapangyarihan para magtagumpay. Nangangako ang Diyos na bigyan ng masaganang kalusugan ang ating pamilya. Sa lumang tipan, ang Diyos ay gumawa ng isang kamanghamanghang pangako sa sinaunang Israel. Sinabi ni Moises sa Exodus Kapitulo 15, ang talata ay 26. Kung inyong diringgin ng buong tiyaga ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong susundin ang kanyang mga utos, at iyong tutuparin ang lahat ng kanyang mga batas, wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya
nang inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Tila sinasabi ng Diyos, ayokong mapahamak kayo at ang inyong pamilya sa maraming mga sakit na nagmula sa alkohol, tabako, droga, sexual na imoralidad at nakakapinsalang dieta. Sinasabi ng Diyos, ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Nais ng Diyos na maging malusog ang ating pamilya. Ayon sa mga awit 105, talatang 37, at hindi nagkaroon ng mahinang tao sa kanyang mga lipi. Nang sundin ng mga Israelita ang plano ng kalusugan ng Diyos, malaya sila sa mga sakit na nagpahirap sa mga taga-Ehipsyo. Ang mga pag-aaral na ginawa sa mga mami ng Egypt ay nagpapatunay sa katotohanan ng salita ng Diyos. Nang suriin ng mga medical researchers ang mga kasanayan sa kalusugan ng mga taga-Egypt, ay nakakita sila ng ilang mga kamanghamanghang konklusyon sa kalusugan at sakit sa sinaunang mundo. Ilang otopsiya ang isinagawa sa Egyptian Pharaoh na si Ramses II. Ang autopsy ay nagpakita ng halos baradong mga ugat. Marahil siya ay namatay dahil sa atake sa puso. Isang British researcher na nagngangalang Dr. Rosalie David ng Manchester University, Manchester, England, ay nagsagawa ng maraming mga autopsy sa mga mami ng Egypt. Natuklasan niyang ang mga taga-Egypt ay namamatay sa parehong mga sakit sa Western society ngayon. Nagsagawa si Dr. Claude Rufus ng x-rays sa 14,000 mamis at napag-alamang ang mga Egyptians ay namatay sa heart disease, cancer, obesity, high blood pressure, rheumatism, at STD. Bakit? Dahil hindi sila sumunod sa panukala ng Biblia sa kalusugan. Kumusta naman ang pagjejeta sa mga banal na kasulatan? Nag-aalok ba ang Biblia ng anumang tulong sa pagpili ng pinakamahusay na dieta para sa ating pamilya? Tiyak na mayroon ito. At ano ang mga prinsipyong pangkalusugan na ibinibigay ng Diyos pagdating sa dieta? Sa Genesis Kapitulo 1, ang talata ay 29, at sinabi ng Diyos, narito ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi, na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi, sa inyo'y magiging pagkain. Nang nilikha ng Diyos ang sangkatauhan, binigyan niya sila ng napakagandang dieta ng mga prutas, mani, butil, at gulay. Ang dieta sa Eden ay isang dieta na pang-vegetarian. Hindi binigyan ng Diyos sila, Adan at Eva, ng karne sa hardin ng Eden. Hindi pinatay ni Adan ang mga hayop sa Eden para sa tanghalian. Ninanais ng Diyos na si Adan at Eva ay mabuhay ng matagal at masaganang buhay sa orihinal na dieta na ibinibigay sa Genesis. May ilang mga tao ang nagtatanong, kung nais mo ang pinakamahusay na dieta, ano ito? Ipinapahayag ng siyensya na iyon
ay isang vegetarian diet. Ako mismo ay isang vegetarian. Hindi dahil kasalanan ang kumain ng karne. Hindi itinuro ng Biblia na kasalanan ang kumain ng karne. Isa akong vegetarian dahil sa aking lifestyle na nais ko ang pinakamahusay na plano ng Diyos. Hanggang sa panahon pagkatapos lamang ng baha noong araw ni Noe, binigyan ng Diyos ng pahintulot ang mga tao na kumain ng pagkaing laman para sa tila kitang-kitang dahilan. Dahil nasira ang lahat ng mga halaman. Ngunit ang flesh food ay hindi original na dieta na ibinigay ng Diyos kay Adan at kay Eva. Nabasa natin sa Biblia na ang haba ng buhay ng tao ay mabilis na nabawasan mula sa higit sa 900 taon bago ang baha hanggang sa humigit kumulang 140 taon, ilang mga henerasyon lamang pagkatapos ng baha. Inatasan ng Diyos si Noe na dalhin ang parehong malinis at maruming mga hayop sa arka. Sa Henesis Kapitulo 7, ang talata ay 1 at 2. At sinabi ng Panginoon kay Noe, "Lumulan ka at ang iyong buong sangbayanan sa sasakyan, sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid sa harap ko sa panahong ito. Sa bawat malinis na hayop ay kukuha ka ng tig-pipito, ng lalaki at ng kanyang babae. At sa mga hayop na hindi malinis ay 2, ng lalaki at ng kanyang babae." Kaya't sinabi ng Diyos, merong 2 uri ng mga hayop, malinis at marumi. Bago nagkasala si Adan at Eva, ay binigyan sila ng Diyos ng vegetarian diet. Sa panahon ng pagbaha, pinayagan ng Diyos ang pagkain ng karne, ngunit gumawa siya ng pagkakaiba sa pagitan ng malinis at marumi. Ang marumi ay di dapat kainin. Matapos ang pagbaha, ay nawasak ang halaman. Inatasan ng Diyos si Noe na dalhin ang 7 pares ng malinis na mga hayop. Ang marumi ay kinuha ng 2 sapagkat hindi sila akma sa pagkain. Ang ilan sa mga ito ay mga scavenger. Nilikha sila para kumain ng basura ng lupa. Pagkatapos lamang ng pagbaha, ay binigyan ng Diyos ng pahintulot ang mga tao na kumain ng karne. Ang mga kumakain ng karne na naghahangad na lumipat sa isang mas malusog na pamumuhay ay magsisimula sa pagsunod sa modelo ng Biblia na kumakain lamang ng malinis na karne. Ngunit, ano ang malinis na karne? Ang Biblia ay nagbibigay ng napakalinaw, napaka-espesipikong tagubilin para matugunan tayong malaman kung aling mga hayop ang malinis o marumi. Ito ang pangunahing bahagi ng 2 buong kapitulo, ang Levitico Kapitulo 11 at Deuteronomio Kapitulo 14 ay nakatuon sa tagubiling ito. Ngayon, alin ang malinis na mga hayop? Sumulat si Moises sa Deuteronomio Kapitulo 14, talatang 6 hanggang 8, "At bawat hayop na may hati ang paa at baak at ngumunguya sa mga hayop ay inyong makakain. Kaya't ang hayop ay dapat merong 2 katangian para maging malinis. Dapat itong magkaroon ng isang hati sa paa
at ngumunguya. Anong ibig sabihin ng ngumunguya? Nangangahulugan ito na nginunguya ng hayop ang pagkain, nilulunok, iniluluwa, at nginunguyang muli, kaya't ang mga lason at toxins ay hindi madaling maabsorb sa laman. Ang ilang mga halimbawa ng malinis na hayop ay ang baka, tupa, kambing, at usa. Ang mga hayop na ito ay umaangkop sa paglalarawan ng Diyos bilang malinis na mga hayop. Ano naman ang mga hayop na marumi? Anong mga hayop ang dapat iwasang kainin ayon sa Biblia? Nagpatuloy si Moises sa talatang 7. Gayunmay ang mga ito ay hindi kakanin sa mga ngumunguya o sa baak ang paa, ang kamelyo at ang lebre at ang kuneho, sapagkat sila'y ngumunguya, ngunit walang hati ang paa, mga marumi sa inyo. Sinasabi ng Biblia na huwag kumain ng kamelyo dahil kahit na ito ay ngumunguya, wala itong hati sa paa. Ito ay marumi para sa atin. Okay, magpatuloy tayo. Sa talatang 8, at ang baboy sapagkat may hati ang paa, ngunit hindi ngumunguya, ito'y marumi sa inyo. Ang laman nila'y huwag ninyong kakainin, at ang kanilang bangkay ay huwag hihipuin. Mga baboy, walang makakain ng isa sa mga bagay na iyon. Ipinagbabawal ito ng Biblia. Ito ay scavenger. Ang laman nito'y marumi para sa pagkain. May ilang mga tao ang nagsasabi, pero nang namatay si Jesus sa krus, naging okay na itong kainin. Namatay ba si Jesus para linisin ang mga baboy? Tiyak na hindi. Si Jesus ay dumating para linisin ang mga makasalanan. Kung ang baboy ay hindi malusog, kainin bago ang cross, dapat din itong hindi kainin pagkatapos ng cross. Narito ang ilang talata na dapat nating tandaan. Ang sabi ng salmista sa mga awit 84, talatang 11, walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matwid. Ang baboy ay may pinakamataas na mapagkukunan ng kolesterol sa lahat ng mga karne. Kung ang baboy ay mabuti, hindi ito pipigilan ng Diyos sa atin. Ngunit dahil hindi ito mabuti, sinabi niya, huwag itong kakainin. Bakit? Unang dahilan, si Dr. McNaught, isang researcher, ay natagpuan na ang isa sa bawat 4 na mga specimen ng baboy ay merong nabubuhay na mga trichina larvae dito. Kung inilalagay mo ang isang piraso ng baboy sa ilalim ng isang microscope, makikita mo ang trichina larvae na maaaring may milyon-milyong maliliit na itlog. Ang mga itlog na ito ay napipisa sa iyong tiyan. Pagkatapos ay sasalakayin ang tissue ng iyong kalamnan na magiging sanhi ng mga seryosong simptomas tulad ng arthritis o rayuma. Ang trichina ay mga parasite worms. Ang trichinosis ay muling sumisira. May magsasabing, "Naku, mainit naman ang pagkaluto namin kaya napapatay namin silang lahat." Nagbibigay ba ito sa atin ng higit na ginhawa
na malamang kumakain tayo ng patay na trichina larvae kaysa sa buhay? Maraming mga kaso ng trichinosis na pumasok sa mga taong nag-iisip na naluto nila ang baboy ng maayos. Mga kaibigan, mas gugustuhin kong sundin ang Diyos at alam kong ito rin ang gusto mong gawin. Hindi ba? Maaari nating matututuhang kontrolin ang ating mga gana sa pagkain. Maaari tayong kumain para mabuhay kaysa mabuhay para kumain. Ayon sa Filipos, Kapitulo 3, ang talata ay 19, ang kanilang kahinatnan ay kapahamakan, ang kanilang tiyan ang kanilang Diyos, at ang kanilang kahihiyan ang kanilang kapurihan, na nakatuon ang isip sa mga bagay na makalupa. Maraming mga Kristiyano ang hindi nakakaunawa sa totoong isyu. Mahal nila si Jesus, ngunit hindi nakita iyon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang pag-uugali na nagsasabing, wala akong pakialam kung ano ang sasabihin mo, O Diyos. Kakainin ko ang gusto ko. Sila'y talagang nasa rebelyon at nasa tunay na panganib. Ang ating Diyos ay Diyos ng sansinukob at inaanyayahan niya na tayong lahat ay ibigay sa Kanya ang ating mga katawan. Paano naman sa mga isda? Sinabi ni Moises sa Deuteronomio Kapitulo 14, ang talata ay 9. Lahat ng mga ito na nasa tubig ay maaari ninyong kainin. Anumang may mga kaliskis at mga palikpik ay maaari ninyong kainin. Kung ang isang isda ay may palikpik at kaliskis, maaari mo itong kainin. Ngunit kung nasa tubig ito at walang palikpik at kaliskis, tulad ng isang alimango, ulang, o kabibe, isang scavenger, huwag itong kainin. Paano naman ang pangitain ni Pedro? Ang iniisip ng mga tao ay matapat na katanungan. Taos-puso silang nag-iisip tungkol sa pangitain ni Pedro sa kumot na may lahat ng mga uri ng mga hayop dito. Sa pangitain ito, makikita niya ang mga daga, ahas, buhaya, baboy, at isang buong hanay ng mga karumal-dumal na bagay. Habang ang kumot ay bumababa mula sa langit na puno ng mga maruming hayop, binigyan si Pedro ng ilang mga nakakagulat na tagubilin. Sa mga Gawa, Kapitulo 10, talatang 13 at 14, dumating sa kanya ang isang tinig. Tumindig ka, Pedro. Magkatay ka at kumain. Subalit sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailan may hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. Susubukang sabihin ng ilang mga mangangaral sa iyo na ang pangitain na ito'y nangangahulugang maaari kang kumain ng anumang nais mo. Tiyak na hindi iyon kung paano ito naintindihan ni Pedro. Hindi siya kumain. Sa katunayan, tumanggi siya na kumain. Nung ipinaliwanag lamang ng Diyos ang totoong kahulugan ng pangitain, naintindihan niya ito. Sinabi ng Diyos kay Pedro na bilang isang Kristiyanong Hudyo, hindi niya dapat isaalang-alang ang mga hintel na marumi. Ngunit, maaabot din sila ng Ebanghelyo. Ipinaliwanag ni Pedro ang kahulugan ng pangitain sa natitirang mga disipulo sa ganitong paraan. Sa mga Gawa,
Kapitulo 10, ang talata ay 28, nalalaman ninyo na hindi ipinapahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tawagin ang isang tao na marumi o karumaldumal. Ayon sa mga Gawa Kapitulo 10, talatang 34 at 35, nagsimulang magsalita si Pedro at kanyang sinabi, tunay ngang naunawaan ko na walang kinikilingan ang Diyos, kundi sa bawat bansa, ang sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid ay kalugod-lugod sa Kanya. Ito ba ay isang pangitain na dapat tayong kumain ng mga baboy, ahas at daga? Hindi, kaibigan. Ito'y isang pangitain tungkol sa pagkakaisa ng lahi. Ito'y isang pangitain na ginawa ng Diyos sa isang dugo ng lahat ng mga bansa. Ito'y isang pangitain laban sa mga pagtatangi sa pagitan ng mga taong may iba't ibang pinagmulan. Masasabi na ng tao na ito ay isang pangitain ng pagkain ng mga maruming hayop. Ngunit, ginamit ng Diyos ang mga maruming hayop bilang isang paglalarawan na dapat tanggapin ni Pedro ang lahat ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit maaari mong sabihin, nahirapan ako sa alkohol, tabako, maruming pagkain o droga. Naririnig kong tumatawag ang Diyos, ano ang gagawin ko? Sinabi ni Jesus, bibigyan kita ng kapangyarihan at lakas upang mabuhay ng matagumpay na masaganang buhay. Narito ang isang mahalagang prinsipyo sa pag-aalis ng mga gawaing sumisira sa ating pamilya. Sinasabi sa Juan Kapitulo 15, ang talata ay 5, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Una, kung wala si Kristo ay hindi mo kayang tigilan ang paninigarilyo. Kung wala si Kristo na hindi mo makakayang sumuko sa alak. Kung wala si Kristo ay hindi makakayang talikuran ang mga maruming pagkain. Kung wala si Kristo, hindi mo makakayang talikuran ang pagnanasang nagngangalit sa iyong kaluluwa at sumisira ng iyong relasyon sa mga taong mahal mo sa iyong pamilya. Merong dalawang mahalagang mga prinsipyo. Ang unang prinsipyo, kung wala si Kristo, wala kang magagawa. Ang pangalawang prinsipyo, kay Kristo, ang lahat ng mga bagay ay posible. Sinasabi sa Pilipos, Kapitulo 4, ang talata ay 13, ang lahat ng mga bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niyang nagpapalakas sa akin. Hindi niya sinasabing kaya kong gawin ang lahat sa pamamagitan ni Kristo maliban sa pagtigil sa paninigarilyo. Magagawa ko ang lahat sa pamamagitan ni Kristo maliban sa pag-give up ng droga, alkohol at maraming pagkain. Hindi. Sinasabi niyang kung wala si Kristo ay wala tayong magagawa. Mga kaibigan, mahal ng Diyos ang ating pamilya. Siya ay nariyan para tulungan tayong paglabanan ang lahat ng bagay na masama sa ating kalusugan. At bigyan tayo ng isang pamilyang malusog at masaya, malayo sa pagkakasakit.
Nais mo bang sabihin, Panginoon, nais kong ihandog sa iyo ang aking buhay. Patnubayan niyo ang aking buong pamilya at tulungan kaming mabigyan kayo ng luwalhati sa pamamagitan ng pag-iingat ng aming kalusugan. Panginoon, ikaw ang himig ng awit ko. Panginoon, hangad ko ay presensya mo. Ikaw ang laman ng puso't isipan. Buhay ko'y sa iyo lamang, O Diyos, pangalan mo'y kagalakan. Ikaw lang ang tanging pag-asa, walang ibang inaasam-asam, aking Ama. Dahil sa iyo lamang may kaligtasan. Dalangin ko, Ama, huwag pabayaan. Ikaw ang buhay ko sa mundong ito. Habang buhay ako'y maglilingkod sa iyo. Isa kang tapat na kaibigan. Habang buhay magpakailanman, handog mo ay buhay na walang hanggan. Ikaw lang ang tanging pag-asa, walang ibang inaasam-asam, aking Ama. Dahil sa iyo lamang may kaligtasan. Dalangin ko, Ama, huwag pabayaan. Ikaw lang ang tanging pag-asa, walang ibang inaasam-asam, aking Ama. Dahil sa iyo lamang may kaligtasan. Dalangin ko, Ama, huwag pabayaan. Dahil sa iyo lamang may kaligtasan. Dalangin ko, Ama, dalangin ko, Ama, dalangin ko, Ama, huwag pabayaan. Kaibigan, ang pamilyang mahal ng Diyos ay pinagkakaluban niya ng mga pagkain na sila ay magiging malusog lahat. Nais din ng Diyos ng ating pamilya ay mabuhay na malusog at malayo sa anumang klaseng mga pagkakasakit. At yun ay magaganap lamang kung ating buong pusong susundin ang kanyang mga tagubilin sa atin. Na bilang isang pamilya na nagnanais ng malusog, masaya, maligayang samahan, matutunan nawa natin na sundin ang kanyang tagubilin na may kinalaman sa isang malusog o nagpapalusog na mga pagkain sa ating katawan. Ganon din po ba ang nais mo na maging karanasan ng iyong pamilya? Ganon din ba ang iyong hangarin na ang iyong pamilya
sa lahat ng pagkakataon ay malulusog at masasaya. Tanging ang pag-asa ng ganoong klaseng buhay ay nasa Panginoon lamang. Nais mo ba muli na magtalaga kasama ng iyong pamilya upang ang iyong kinaanibang pamilya ay kagaya ng nais ng Diyos na mahal niya samantalang tayo ay naghahanda sa kanyang nalalapit na pagdating? Tayo manalangin. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa pagtuturo mo sa amin kung paano ang aming pamilya ay maging malusog sa pamumuhay. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat may pangako ka na tutulungan mo kami, na inyo kaming bibigyan ng sapat na kapangyarihan upang masunod namin ang nais mo na maging gawi, lifestyle, pagkain ng aming pamilya sa araw-araw. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy nawa kaming pagkaluban ng aming pong mga pangangailangan sa araw-araw, lalo na ng pagkaing magdudulot sa amin ng kalusugan at maging malayo kami sa lahat ng anumang uri ng karamdaman. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong patuloy na pag-alalay sa amin at tulungan kami na mamuhay na laging merong pagsang-ayon sa iyong banal na kalooban. Ito po ang aming pong pagtatalaga sa matamis na pangalan ng aming dakilang Diyos na mananakop na si Jesus. Amen and amen. Opo, kaibigan, si Kristo ang natatanging susi upang lahat ng ating adiksyon, pagnanasa at kahinaan ay mapanagumpayan natin. Mahal niya ang ating pamilya. Mahal niya ang bawat isa. Kaya ang kaloob niya ay mabuting kalusugan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga pamantayang naitala sa kanyang salita. Mahalaga ang iyong buhay sa Panginoon. Hindi niya kagustuhan na tayo'y magkasakit. Bagkus, matamo natin ang pinakamataas na antas ng pamumuhay dulot ng ating mabuting pangangalaga sa ating mga katawan. Ikinagagalak namin na makasama kayo sa ikapitong bahagi ng ating pag-aaral. Samahan muli kami bukas at ating tuklasin ang katotohanang dapat makilala ng bawat pamilya. Kaya kaibigan, kung ang nais mo'y sambahayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangako ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong tahanan ay kabilang sa Pamilyang mahal ng Diyos. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Sa paghakbang para sumunod kay Jesus at pagiging bahagi ng kanyang natatanging bayan, hindi mo tinatanggihan ang anumang nakalipas na katotohanan. Ang mga tapat na lalaki at babae ng Diyos ay kumakapit sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Gusto kong maging bahagi ng espesyal na pamilyang pinili ng Diyos na nakabase sa Biblia, ang Seventh-day Adventist Church.